gawa ng pelikula. Pero ito munang pelikula ang papanoorin natin dahil babalik na tayo sa Land of Dawn. It's 8 minutes in sa ating game timer. Lamang na po ang Team Falcons ng 2,000 at tapos na ang ating mga turtles. Lord na ang pinaglalaban ngayon. Alam mo, for TLPH, kailangan na makabawi in a way na ma-protect si Carl TZ. I think yung mga overextension na nakikita natin ay hindi pwedeng mangyari. Pero ang ganda, ito yung sinasabi natin, hindi pwedeng mag-isa lang si Oheb. Grabe yung play doon ng TLPH. Parang sumakto yung sinabi ni Carl TZ about Oheb's playstyle. Parang yung gigil nila parehas in sync. At mukhang si Carl TZ na ata ang sunod na mabibigyan. Makakatakas naman ata in Ogwen trying to escape. Kanina, pero may kita natin yun for TLPH. Gustong agan ng purple buff si Kyle TZ. Pero hindi ata magiging makakuha daw si Pew. Team Falcons pa rin naman ang makakasecure. Ito yung kakaiba, no? Lamang ang Team Falcons pero tila ba'y TLPH ang nagkocontrol ng tempo. Alam mo, yun yung thing eh. Kapag may tendency kasi na yung jungler ng kalaban yung mag-opposite lane para sila yung mag-farm up. So, kailangan mo lang na isang kasama, especially if ganito ka-well-fed, talking about Oheb. And si JP, never siyang iniwanan. So, laging merong insurance na, okay, hindi mapipick off ng ganun kabilis si Oheb. Kasi makikita nila saan manggagaling yung kalaban. Tsaka mapapansin natin, for Team Falcons, every time na para magka-try mag-teamfight si TLPH, nakafocus muna si Super Marco sa pagsira ng torre, kaya wala nang second tier turret. Sa baba. Yung TLPH sa baba. Ayan na middle lane. Ayan na, middle lane mo kung makakabigay nga ng isa. Si Black TZ hindi na mabubuhay pa. Si Sanford na ata ang susunod. But the Dirt Strike lands on 3 at makakakuha ng isa. Eto na, makikita natin merong guiding wind. So meron tayong Lord ngayon na pwede simulan. Kahit si mga kalahati yung buhay, hindi nga mga kalahati. Na-shoot pa doon sa Raging Sandstorm. Double kill mo na para kay Sanji. Okay lang daw kasi naka-double kill naman. Habang sinisimulan ni Carl TZ dito yung Lord. At sakit na ng mga bala. Dito ni Oheb at si JP din nag-zone out na dahil Janice ang malinis na pagkuha sa Lord para sa TLPH. Grabe yung burst damage na nanggagaling dito kay Oheb at hindi pa nga tapos. Naghahanap pa siya ng mapapatay. Pixel Brush. Machi-check nga ba? And Super Marco finds the sniper! Pero merong flicker para rin kay JP and even kay Carl TZ. Nakabantay naman si Ogwen. Circling Eagle ba? Ipipilit hindi. So, aalis ngayon dalawang players. Pero makikita na natin, gigil na gigil ngayon yung mga marksman natin. Ang ganda ng pagkakabawi doon ng TLPH. Kasi kung kanina pinag-uusapan natin, kailangan makapag-set up properly around an objective. One way to do that ay mag-pick off ng kalaban. And tatlo yung nakuha ng TLPH, which is why sobrang daling napunta sa kanila ng unang Lord ng laban. Kaya ngayon, kahit papano, nag-equalize na ang ating match-up. Oo, kamuntikan na eh. Buti na hanap din ng Falcons yung trade doon kay Oheb. Yep. Pero here comes the big Lord. Agara namang matutunaw. Pumasok dito si Ogwen. Half HP na agad. Para masakit yata yung mga damage. Pero Air Striker. Dalawang Feather Air Striker lang. Dalawang Fire nakikita natin. Pero may pagtupon na pasok doon. Super Marco with a kill. Meron mga free hits. Meron mga pag-shred. Pero ito na yung bala ni Oheb. Bang! Saktong-sakto na naman. At samahan mo pa ng isa. Dalawang nakuha sa side ng Team Falcons. 2-for-1 trade plus the turret at mukhang agarang rotation dito sa may bandang mid lane ang gagawin ng TLPH. Pero makakadepensa naman ng Team Falcons at parang ganun lang nabaliktad na ang ating gold lead. 1K para sa TLPH. Ang ganda ng pagkakamaximize ng TLPH dun sa unang Lord nila kasi napabagsak nila yung second tier turret at mukhang yung mid ay susubukan nila. Pero talking about Oheb, ang ganda ng performance niya kasi laging nakabantay yung guiding wind ni JP. Ito yung sinasabi natin kanina, when playing with Matilda, sobrang familiar ni Oheb. And yun yung nakikita natin ngayon. Oo, parang iba din kasi yung alam mo kung paano laruin yung hero mo, pero iba pa yung alam mo kung paano maglaruin yung hero ng kasama mo. Totoo. At kitang-kita talaga natin yan with TLPH right now. The rumors are true. Synergy is real. Si Kyle TZ nakita din. Pero nakita natin merong pagpasok doon. Napakaganda na guiding wind. Nakasakay doon si Kyle TZ. Pero nga si Sanford ang kanila makukuha. So mababawasan ngayon ang TLPH. Pero naka-ready pa rin sila. Para sila pa rin na nasa aggressive side. So aantay nila later on na nandoon si Sanford pagdating sa Lord team fight. Pero wag natin kakalimutan na hindi pa rin namamatay si Super Marco. Bulletproof Marco is still 303 and all farmed up.
Yeah. The thing about this ay naka-Wind of Nature na si Super Marco. So kapag nag-one-on-one sila ni Oheb, kahit mas malaki yung gold na meron si Oheb, medyo mag-aalangan lang. Kasi in a way, kahit magkaroon ng Wind of Nature si Oheb, yung true damage factor ng passive ni Super Marco, hindi nun pinapansin yung Wind of Nature. So kapag nag-one-on-one sila, medyo kailangan lang maging cautious ni Oheb, but I doubt mag-one-on-one sila anytime soon. Pero ito, pinakamaganda na nangyari doon, kahit ako si Sanford kanina, nakuha ng TLPH yung mga flicker ng players ng Team Falcon. Sakto merong pang Lord. Grabe, napaka-importante niyan at half HP na nga dito para sa Lord. Flap TZ, nagbabantay para sa Team Falcons at si Carl naman ang hawak. Dating magkapatid, ngayon magkaharap. Sino makakakuha ng Lord? Nakuha ni Carl TZ. Itutuloy ba for a team fight? Napakatang Shadow Stampede. Ito na yung sinabi kanina na pagkakuha ng objective, diretso alis at defensive. Ganda nung ginawa ng TLPH kasi mas maganda yung setup nila leading up into that Lord. And the moment na meron na silang nakuhang Lord, nag-back sila knowing fully well na hindi pa nagko-cooldown yung skills na meron sila. Ito yung in-game presence na nagpabalik doon sa lead na meron yung Falcons kanina. And that's the second Lord na nakuha na ng TLPH. Yep. This time, a Luminous Lord. Kaya naman mas malaki yung chance na makakuha sila ng inhibitor turret dito. Auntie, looking at the clear speed of Team Falcons, sa tingin mo ba ay kaya nilang depensahan ito? I think kailangan lang i-prioritize ni Few yung pagkasa ng kanyang ultimate against Oheb kasi in a way, kapag na-awkwardan si Oheb bumasag, wala namang pang-push ng mabilisan yung TLPH. So, kailangan lang din yung bantayan Circling Eagle, pati yung Spear of Alpha. At tingnan natin kung mababantayan nga ba. The Lord is marching in the top lane. Mid lane ay na-clear na rin. Nasa may bandang baba si Sanford, pero 4 ang pinadala ng cavalry doon sa may bandang itaas. Babangay na nga dito sa may bandang itaas. At nandyan na rin ang mga bala mula sa Death Sonata. Pero mukhang magiging successful ang take dito sa first inhibitor turret dito sa top side. Grabe yung juggle para masira yung Tori doon sa may taas. At ang sakit ng damage against Super Marco. Papasok dito, Kyle TZ, pero aatras. Kasi ang sakit na nga ng mga Rhapsody galing kay Oheb. Good respect coming in from Team Falcons and TLPH. Nakakuha na ng isa at mukhang hindi na ipipilit pa ang iba. Yep, ganun din yung magiging maganda. Almost similar concept doon sa kapag pinag-uusapan natin yung mga neutrals na kailangang makuha ng pares sa kupunan. Kapag hindi na kaya, wag nang ipilit kasi baka masaktan at mabago pa. Wow. So, hindi hugot. Pero kapag kasi medyo nag-overextend, may tendency na mapunish ka ng kalaban. And yun yung alam ng TLPH heading into the series. Oo. Alam mo naman, minsan nakakalusot ang mga damdamin. Oo. At buti na lang hindi nagpapadala sa bugso ng damdamin ng TLPH. Dahil nakita nila may opportunity na ipilit pa. Pero hindi na nga nila ginawa. 45 seconds bago lumabas ang ating sunod na Lord. Hindi pa naman ito yung Evolved Lord. So, hindi pa ito yung pag nakuha, halos sure win na. Oh, sobrang control. Tama yung sinabi mo dito na parang hindi nagpapadala yung TLPH sa bugso ng damdamin. Kasi so far parang wala tayong nakikita na unnecessary dive. Yep. Kahit yung moment kanina na pwede na sanang patayin sa may top lane isang player from Falcons, hindi ipinilit. So, gano'n na nakikita natin para sa dalawang teams. Pero mas susubukan yan kasi 20 seconds, meron na naman tayong Lord. Tsaka ito, kompleto ang battle spells ng lahat ng Ayan. mga manlalaro natin for the upcoming Lord fight. And ito, hindi pa rin nahahawakan si Super Marco. Still, 3-0-3. Grabe yung defensive na positioning dito ni Super Marco. Ang tanong ay kailan natin makikita yung aggressive. Ang sakit na pala ni Kyle TZ. Ang sakit na nga ng kanyang damage output. And now, looking at the Lord, medyo mauuna sa pwestuhan ang TLPH. But, hindi din naman magpapahuli ang Falcons now na medyo maganda yung pagkakashove ng lanes. Yun yung kailangan i-watch out for ng Team Falcon before nilang sagupain yung Lord. Oh, ito, Lord Dance na naman ata ang ating matutunghayan. 16 minutes in, nakatago na sa mga bush. Sanji providing vision. Flap TZ naghahanap ng pwedeng makalaban. Ang mga buff ay magsuspawn na. Tingnan natin kung ipaprioritize ba nila ang kanilang pwesto sa Lord o yung mga buff ba muna. Parang iba yata yung pwesto ng ng Team Falcons dito. Nakatago sila dun sa may gilid. Saka kapag may nag-clear. Sino kaya ang tatargetin? Kasi pwedeng puntahan niya ng TLPH. So si Sanji ang pwedeng mapuntahan. Pero sinasabi ni Sanji, ako ba magiging target dito? Ano ba? Nakapag-flicker out si Sanji. So walang conceal ngayon ng Team Falcons. Conceal for Flicker, worth it nga ba para sa TLPH o sa Falcons? 3-4 HP naman dito para sa Lord Sanford. Trying to hold that pixel brush pero mukhang ipapag-reset na naman nila. Ayan na, pumasok na si Carl! Pumasok na with the Spear of Alpha, mga ladhati ang buhay! Dating kapatid nga talaga kalaban na, napatay na dito ni Oheb.
si Flap TC. Perfect timing para sa TLPH. Nakuhanin ng Lord. At kailangan pa nga dumepensa ng Falcons. Kukunin na ng TLPH ang Lord and that's gonna be their third Lord of the game. Anti, pahirap na ng pahirap ang laro para sa Falcons. Ang ganda kasi ng ginawa ng TLPH doon na laging magkasama si JP and Oheb so that na magiging mabilis yung pag-clear nila towards that weak lane of Falcons. Sakita natin, nung pangatlong reset ng TLPH ng Lord, nakashove na yung minions. Napilitan si Few na mag-clear. Nakuha nila si Flap. -1, -2 kasi nag-clear si Few. That was an easy Lord for TLPH. Tignan natin kung magiging easy defense nga ba dahil nandito na ang Calvario doon sa may bandang ibaba. Papasok dito isa si Ogwen, low HP na. Nawala na immortality, nag-flicker out. Dito si Ogwen again, Lord will march in. Doon sa may top lane. Meron pagpasok para kay Cordy. At nakita na natin na merong flicker. Wind of Nature. Para dito kay Oheb, magkakaroon pa ng immortality. Saktong pagbalik, nakapag-flicker out pa. Double kill para sa kanya. At ito naman, pero may depensa yata na gagawin. Siya talaga superstar. There's gonna be a wipeout. Game number 1. Arriba para sa TLPH. At kitang-kita ang synergy ng new look TLPH. The Filipino Sniper showing